Hey guys, what's up? Welcome again for another episode of Jang Lloyd Collects. Wow! And papakita natin yung mga collection natin ng mga cards. So yon, ito nga pala yung mga cards na nakuha natin sa Japan Surplus, online collection. Pero mura natin siyang kinukuha. So iisip natin, so parang magandang investment siya. So in the future, sana tumaas yung mga value niya. Okay? So, without further ado, ipapasilip na natin sa inyo yung mga na-collect nating cards for thrifting. And simulan na natin. So, ito muna. So, ito siguro, alam nyo na. Ito yung nakakuha natin sa Richoco and Richies na mga wafers, yung mga pinagbubuksan natin mga nakaraan. So, ito yung mga sample cards niya. Okay? Natin kailangan explain pa ng mas maba at napakadami nating videos yan. So, pwede nyo i-click sa upper right corner yung playlist niya. Okay? So, moving on. So, eto nga pala yung mashup, Moshi mashup. So, minabili tayong ganito, isang kahon. So, kakuha na kong nag-aalangan akong buksan kasi baka mamaya mataas pala yung value niya kapag sealed. So, yun lang. So, with the interest of curiosity sa mga viewers natin, bubuksan natin ito, okay? So, magkakaroon tayo ng separate video para lamang pakita natin yung kasi ito. May mga foils dito eh. So, gawa siya ng tops nga pala. Yan o, tops. So, ito ay may mga instruction din. Parang jack and po yung pagpa-play niya ng game. Yan o. Merong power siya dito sa baba. So, ito, mga commons lang. So, may mga rares din dito. Ito yung likod niya. Underground disco. Siguro yung pinaka-ano niya. Flavor text DJ Quack. Birdies. Type siguro. Yan. Iggy. Zomer. Yan, kita nyo. Ang laki ng kuwan niya. Power. So, medyo. Ito na siguro yung rare natin. Yan. Meron pa sa likod. And yun. Ito yung pinaka-rare natin. So, foil siya. Hollow. White Fang. Ang ganda oh. Kita nyo. Ganda ng pagkaka-hollow. So, yun. So, yan yung mga sample ng cards natin dito. So, pwede nyo research kung ano talaga ito yung Moshi mashup. Yan. So, next, in the list natin ay ito. Hindi ko alam kung ano to. Parang Dragon Quest yung ano eh. Yung picture niya. Tapos parang may mga Gundam. So, not sure. Ayaw ko siyang buksan. Kasi maganda yung pack niya. Yung plastic ng pack. So, maganda siyang i-display ng ganito na lang. Pati isa siya, kaya ayaw ko siyang buksan. Okay? Yung isa. Tapos, meron ako nakuha sa bidding natin nakuha. Ito naman, sealed pa to sealed pa. Ayaw ko din buksa. Sealed pa, hindi pala box sealed. Brand new. Kasi bukas na yung kahon eh. So, ganito siya, yan. Makikita nyo yung mga, parang mga siya, super trump cards yan. May mga ganyan, Yan. Parang playable cards siya na, ewan ko paano laruin. Pero dahil Japan siya, nakuha lang din naman natin sa bidding ng murang halaga. Parang Japanese card game siguro. So, yon. So, next on the list natin, ito, open siya pero mga mga Ranger Strike cards, parang mga Power Rangers. So, mura lang din natin nakuha, pero natin baka mamaya may magka-value. So, ang problema, yan, parang Digimon. Hindi natin alam pa ang laro eh. Siguro for the right buyer, mabebenta natin to ng medyo okay na price, Po-profit tayo pero tingin ko hindi masyadong malaki kasi hindi naman to parang yung magandang yung magandang i-collection, yung parang mga Pokemon cards, Medyo malayo siya, mga Bioman. Siguro konti lamang. Sentai kasi to Sentai. So, yun. Yung mga robot pa. Ito. Parang ito siguro pinaka-rare. Parang may siya emboss, yun. Pero ganda din yung art niyan. Yan, loose lang siya, loose. So, wala namang problema. Loose. Tapos, next in the list natin, of course. Okay. Itong mga One Piece. So, binili natin ng mga seal decks. Ito kasi parang magiging limited edition in the future. Tingin ko lang. Hindi naman ako expert. Tapos ito, Precon. Mga unang pangatlong Precon ata. Pang-anim yan, ST06, yun ba yun? Oo, ST05 to Precon siya, Precon.
So baka in the near future magka-value. Kung gusto niyo i-research ko yung laman nito, nasa mga site lamang naman. Fix lang naman yung laman nito. Okay, next in the list natin. So meron tayong napuntang shop, yung ito yung shop na yan. Sa Facebook nyo makikita yan. May mga pabidding. Tapos pag madami na bibili, lagi siya nagbibigay ng freebies. So ito yung isa sa mga freebies na binigay niya. So tuwa ako kasi alam niya ang card collector ako. Tapos ito, sealed pa. Ayaw ko ding buksan. Yung una, sa unahan foil, ang ganda din ng ng pagka-foil niya. Tapos ang ganda ng cards. So medyo etchy lamang yung yung art. Pero mukhang napaka-good condition pa niya. Ito siguro yung manuals niya. Okay. So yan, tago na natin. Yan, may mga manual pa kompleto. Yung box lang yung hindi sealed. Madaming ganyan sa mga Japan surplus. Tsaka sa mga Japan online bidding site natin. Okay? So next on the list natin, ito, hindi ko alam kung ano to, pero parang card game siya na yung nilalaro na hindi siya collectibles na na card game eh. Ewan ko lang din, parang siya yung mga Monopoly style or Super Trumps ka style. Kasi pag binuksan mo, hindi na to sealed eh. Iba siya eh, yung parang siya, family game. Yan. Pakita ko. Yan Ito yung laman niya. Pero since Dragon Slayer nga siya and napaka-affordable naman, kinuha na natin. Yan, ganito yung likod niya. Ganda kapal. Yan, ganyan. So, hindi na naintindihan yung cards. Pero, I don't know. Parang ito, magkahati. Hanapin mo siguro yung pares-pares or what. Yan. Ganyan. Siguro ito. Katulad niya. Ito yung kapares. Hindi niya malayo. Ewan ko. Tago lang natin. Baka minsan in the near future, malaman natin maglaro, tapos mamaya magka-value ng medyo, alam nyo na, kailangan natin mag-profit. So, yan. Demon Slayer. Okay. So, next in the list natin. Tapos, next in the list natin, ito, kung maalalaman nyo yung previous vlog natin na first time na nagpunta sa Japan surplus, nakakita natin to. Ito yung sumikat dating laro, tapos may anime siya. Itong Duel Masters yan. Tapos, nabili ko yata itong lahat na to 100. Yan. Tapos naka-album na. So kaya ko kinuha. So ang dami niya mga foils yan, ganyan. So alam ko nagbaba na yung mga value nito. So halos wala ng value. Pero at right person pa rin, siguro magkakaroon pa rin, mabebenta pa rin ng mas mataas kaysa dun sa kanuhan natin. Pero kaysa mabenta siya ng mura, ikinikip ko na lamang siya for collection purposes kasi okay din naman yung mga arts. Tapos baka ilipat natin ng album. So wala pa lang time na mag-sort pa para lamang may display natin. So yan. Ito kasi may nakalagay baka makita ng pinaka original owner. Okay. And last but not the least, ito yung mga tawag natin, yung mga borrowed time natin na mga cards. So dati naglalaro ako nito. Until now naman naglalaro pa ako online, pero ngayon din ako masyadong bibili since nagka-family tayo. So yun, medyo may kamahalan kasi ito. Tapos to, Pokemon cards yan, For sale yung mga yan. For sale yan, for the right price, pwede nyo mabili yan. Yan, Magic cards, tapos meron, yung iba dito, yung mga, ewan ko kung may value, itong mga Dragon Ball na magaganda yung art. Yan. Eto, mga din to, mga modern na to, mga modern na Pokemon cards, yan. So, tag team. Ito, mga vintage cards na to, yung mga pre-release Dark Gyarados. Yan. Tapos, a lot of Magic cards. Tapos, ito mga Asta. Yung favorite ko kasi itong anime na to. Yan, ganda. Tapos, ito, isa sa mga medyo may kamahala na itinatago natin, Parang investment. Sabi ko nga, parang investment kasi yan habang tumatagal, tumataas. So, yon. And then, dito naman, ito alam ko hindi masyadong mga tumaas ang value, pero kinikip ko siya kasi part ng childhood memories natin, yung mga yan, sina McCready nung rookie card to yan, rookie card, McCready. Tapos ito, insert si Grant Hill, yan, yung mga kapanahon na nating mga sikat, Tim Hardaway, Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Jordan na, yan,
Upper Deck collectors lang. Shaquille O'Neal yun. Mayroon tayong autographics pero wala masyadong value. Pero ang hirap maghanap ng gantong card dati. Sobrang hirap. Yan, Tony Smith to. Tapos Kerry Kittles yan. Announcer na ata ito ngayon eh. Jordan, Alonzo Mourning, Reggie Miller. Yan, ang showstoppers. Yan. Ito, Shaquille O'Neal ulit. Insert key ingredients. Jordan, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Hakeem Olajuwon. Yan, Tops Masters. Tim Duncan. O, rookie card pa siya. O, rookie card. Tim Duncan. Mitch Richmond, Tim Duncan ulit. Ayan, na upper deck na, no? Na lumang Jordan. Kasi, si Coach Steve Kerr. Yan. So, kalimitan sa kanya, halos mababa lang yung value, kaya kinikip ko na lamang. Siguro kung may makakapanood ng video at gusto mag-offer ng maganda-ganda, wala namang problema. Kasi outdated din ako sa mga price nito. So, yun lang guys. If nagustuhan nyo yung mga gantong video lang natin na pag-reflex, simpleng-simple lamang. At gusto nyo pang makapanood ng mga iba't ibang video tungkol sa mga thrifting, collecting cards, Japanese surplus, yan, yung mga ganyan na hustling. So, subscribe na kayo sa channel ko and see you on our next video. So, thank you sa panonood and bye!